Isagani was looking through the window watching the rain pour heavily. Katatapos lamang niyang maligo at magpalit ng pangbahay na kasuotan, habang hinihintay si Ramil na dumating sa kanyang opisina. Hanggang ngayon ay lumilipad pa rin ang isipan niya, dahil sa naging sagutan nila ni Alexa sa sementeryo. Bawat salita ng asawa ay nakatatak sa kanyang isipan. Subalit kahit ilang ulit iyong naglalaro sa pandinig niya, ay tila'y hindi niya pa rin maintindihan. He knows he's smart to even become the person he is now. But with Alexa, all his rationality, logic, and reasons all fell down to nothing, but a heavy flow of emotions he couldn't even explain to himself. Bakit sinasabi nito na isa siyang cheater or liar? At natawag pang womanizer, dahil ba kay Candice, the woman he paid for that night, just to make Alexa feel jealous, even the slightest bit. He believed it didn't work from the start, so he decided not to call her again to play pretend. Also, Alexa brought out that woman, his ex-fiancée, Marian. Napahawak siya sa kanyang dibdib, nang maramdaman ang bahagyang pagkirot niyon, habang tila'y naririnig ang mga salita ng asawa kanina. Why don't you just make Marian, and finish me with Brantley to end this now? His fingers slowly curled and he grabbed hard on his chest. His lifeless eyes were dimmed black as if his soul wasn't there at the moment, looking like a total grim reaper. He just couldn't understand how easy it was for her to ask him to sleep with another woman. Samantalang siya ay namamatay sa tuwing may isip na may kapiling na iba si Alexa. Isa pa, ganun ba talaga niya gustong makapiling si Brantley, para samahan ito hanggang kamatayan? What did that man do to capture her heart, for her to react that way? Bakit kahit na inabandona ng lalaking yun ito, ay ganun pa rin ang attachment nito sa lalaki? How did Brantley make her love him? Anong pinagkaiba nila ng lalaking yun, at minahal yun ni Alexa? Was he really better than him? In what ways? Boss, okay ka lang ba? Iyon ang bungad ni Ramil sa kanya, nang makarating ito sa wakas sa kanyang opisina. Namumula kasi yung mga mata mo, may sore eyes ka ba? Kanina naman wala pa yun ah. Shut up, walang kagana-gana niyag tugon. Iniiwas ang paningin sa bintana, at binalingan ang lalaki ng paningin, saka siya naupo sa mataas niyang office chair. Anong nangyari sa'yo boss? Kunot noo pa nitong tanong. Parang nakikita ko ulit itsura mo 3 years ago. Ramil only wanted to joke around, so he didn't make it a big deal. Instead, he focused on the main reason why he called him here again. Have you found which city Brantley Maxwell is located in? Yes boss. Natawa ito ng sarkastiko. Ang tibay ng lalaking yun. At nandito siya mismo sa Manila. Hinahanap pa ang specific location niya, pero sa ngayon, na-trace namin na meron siyang interaksyon sa CBN production. Dahil doon agad siya dumiretso pagkalapag pa lang dito sa bansa. Nagsalubong ang kilay ni Isagani sa narinig. Don't make me laugh. After leaving the entertainment industry for 3 years, and disappearing without a trace, babalik siya rito sa bansa para lang ulit mag-artista. Of course, he still remembered that CBN production was where Alexa worked before as an actress. It would be ridiculous to see Brantley Maxwell appear on that channel as well again. Paniguradong magiging malaking skandal kapag nabaril ito bigla sa harapan ng screen. Boss, paano kapag nag-artista ulit ang lalaking yun? Ingat ka at baka biglang manood ng TV ang Madonna mo. This time, ay hindi na nagustuhan ni Isagani ang biro ni Ramil. Sinaman niya agad ito ng tingin, at nabulunan ito sa sarili nitong laway. Sorry, kidding aside, mabilis siya kumilos boss. Alam na niyang tina-target mo siya, dahil kada minuto ay na-trace namin na hindi siya mapirme sa kinalalagyan niya ngayon. Kada minuto mahalaga sa kanya, na para bang hinahabol siya ni kamatayan. Found out what he's up to before he could even achieve his goal, mas sumeryoso siya. I don't want to see his face on the screen ever again. Noted boss. Don't worry, walang live program ang CBN production ngayon, kundi noontime show at News TV.
Kung sa mga yun siya susulpot, malalaman namin agad yun, dahil mauuna nang kumalat ang balita mula sa mga tao sa showbiz bago pa siya maere. Pero as of now, napakatahimik pa nila, at hindi man lang na-mention ang pangalan niya. Good. Don't disappoint me, he said, waving his hand like chasing an insect away. Leave me. Narinig niya ang buntong hininga nito. Boss, hindi naman sa pangingialam masyado, pero mas nakabubuti sa inyong dalawa ni Madam na mag-usap ng masinsinan. Sa huli, mas nakakaluwag sa pakiramdam na masabi niyo lahat sa isa't isa, kesa naman magsama kayo ng lagi na lang pinaghihinalaan, at walang tiwala sa isa't isa. Hindi nakaimik si Isagani, but he knows that Ramil knows well how he's not used to confrontations. He's not good with words. He just plainly can't convey his message, or express his feelings well. He grew up suppressing his hatred for his father, saying that even when he died, wala silang naging matinong pag-uusap. Sa totoo lang ay pinagsisisihan niya, na bago ito mawala, ay hindi niya nasabing nagagalit siya, sa paraan ng paglimot nito sa alaala ng kanyang tunay na ina. Nagsisisi siya na dinaan niya sa mga pasiga, at pagiging sarkastiko ang sakit na naramdaman niya sa ama, nang bigla itong mag-asawa ulit. Dinaan niya sa nakakainsultong aksyon, at masasakit na salita ang pakikipag-usap dito, sa punto na wala silang naging magandang relasyon. Matapos ng pagkawala ni Elisa, he never got to understand why it was easy for his father to remarry his mother's sister just after she died. Sana pala tinanong niya ng maayos, at kinausap ito ng maayos, para maintindihan niya, hindi itong hanggang ngayon ay tinatanong niya pa rin ang kanyang sarili. He even thought that his father totally neglected him, and abandoned him. Subalit ang pangalan niya at ni Alexa ang nakalagay sa last will and testament nito, hindi ang stepmother niya na si Elizabeth, o ang ampun niyang kapatid na si Raquel. Lahat ng mamanahin, ay napunta sa kanya, kay Alexa, at sa magiging anak nilang dalawa. Samantalang ang mga properties, na nooy binigay ng ama niya kina Elizabeth at Raquel noong nabubuhay pa ito, ay mananatiling sa kanila, at hindi niya iyon maaaring pakialamanan. His father is cruel, making him feel guilty about their father-son relationship. How could he still favor him, after all these years of being a rebel? Lumipas ang ilang oras na nakatulala siya sa kanyang opisina. Hindi siya gumagalaw sa kanyang posisyon, magmula nang umalis si Ramil. Sobrang dilim na rin ang lugar, dahil sa paglalim ng gabi, na hindi nabubuksan ang mga ilaw. Sir Isagani, malapit na hong maghating gabi, hindi pa rin kayo kumakain. Nakailang init na ang mga pagkain. Nagtatrabaho pa rin po ba kayo dyan sa loob? Unahin niyo muna ang sikmura niyo sir, hindi pa rin sumusuko si Panying sa pagkumbinsi sa kanya, na kumain mula sa labas ng silid ng kanyang opisina. Parang nakabaon sa pagkahimlay, natauhan si Isagani at napaangat ng paningin sa orasan. Malapit nang mag-alas 2. Napatayo siya bigla, at dali-daling binuksan ang pintuan, para harapin si Panying na may pag-aalala sa kanyang mukha. Nagulat si Panying sa itsura nito. Sir Isagani, kumain na ba si Alexa? He asked in concern. She only had breakfast when we went out. Well, they only had breakfast together before they fought. He actually planned to bring her to a restaurant to eat, and treat her to shopping, but it didn't happen. Hindi ko alam, natarante si Panying. Hindi ko siya napansin ngayon. Didn't I ask you to check on her every time and then? Agad na nagsalubong ang kilay niya. Nakikinig pa ba kayo sakin? Lahat ng iniuutos niya pagdating kay Alexa, ay halos hindi sinusunod ng mga katulong. Pasensya na, pero nagkukulong kasi yata siya sa kwarto niya eh. Matunag niyang kinalabog ang pinto pasarado, at nagmamadaling bumaba ng hagdanan. Sa malalaki at mabibilis niyang hakbang, ay agad niyang narating ang kwarto ng asawa. Alexa, kumatok siya ng 3 beses, subalit walang tumugon. Sinubukan niyang buksan ang pinto, subalit nabigo dahil nakakandado ito mula sa loob. Alexa, open the door. His patience is as tiny as a grain of rice. Agad niyang binigla ang pag-ikot sa doorknob, dahilan upang masira ito. Madilim ang silid, kung kaya't binuksan niya ang ilaw, only to see Alexa lying in her bed, covering herself with a blanket.
His heart beat a beat before he walked towards her. Nagulat pa siya nang mapagtanto ang kama na hinihigan niya ay walang foam, kung kaya't purong kahoy lamang iyon. Alexa, he sought beside her to wake her up from her deep sleep. Subalit nang kapitan niya ito, ay natigilan siya sa nag-aapoy nitong balat. She whimpered as if in pain. Mas binaon nito ang mukha sa kumot. Kinapa niya ang noo at leeg ng asawa, at nakumpirma na mayroon itong sakit. Alexa, well, she never had a fever before. He was lost for a moment. A surge of emotions rushed all over his body, and he didn't even realize it, until he suddenly hugged her tight in his arms. I'm sorry. He shouldn't have let her stay in the rain for too long. Alexa, drink this ginger tea. Wala na yatang mas isasama pa sa pakiramdam, ang magkaroon ng lagnat at dysmenorrhea ng sabay. Masakit ang aking ulo, at umiikot ang paningin ko. Dahil sa pagiyak kahapon ay namamaga ang mga mata ko, barado ang aking ilong at lalamunan. Masakit din ang puson ko, balakang at nangangalay ang likod ko sa kakahiga buong araw. Hindi ko alam kung saan ko ilulugar ang katawan ko, para maging komportable at mawala ang sakit. Ang sakit. Ang isa kong kamay humihilot sa aking ulo, habang ang isa'y nakahaplos sa aking hot compress, na nasa aking puson. Don't worry, the pain reliever will take effect soon, pagkomporta ni Isagani sa aking tabi. Drink this now, wala pang laman ang tiyan mo. Naiilang kong tiningnan ang inaalok niyang ginger soup. Hindi ko gusto ang lasa niyan. But this is good to relieve your tummy and muscle pain. You need to drink this. Ayoko. Dahil hindi ko gusto ang pagiging marahan sa akin ni Isagani ngayon, ay gusto kong maginarte. Sa ikli ng pasensya niya, tingnan natin hanggang saan aabot yan. Isa pa, dahil sa nangyari kahapon, hindi pa maayos at magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Ayokong umakto na parang walang nangyari, gaya ng ginagawa niya ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit paggising ko kanina, ay nasa kwarto niya na ako. Kaya pala hindi ganun kasakit sa katawan, dahil malambot na ang hinihigan ko. Open your mouth, pinosisyon niya ang kutsara na may sabaw sa tapat ng aking bibig, umaasang bubuksan ko ang bibig ko. Uminom na ako ng gamot. No need for this. Iniiwas ko ang mukha ko. Please. Kunot noo ko siyang tiningnan muli. Why are you doing this? Habang tumatagal ay mas pinaninindigan niya ang pag-akto ng ganito. Hindi ako sanay. Because you're sick, dear Chan niyang sagot. No. Ibig kong sabihin, simula nung sinubukan kong tumakas, nag-iba ang troto mo sakin. Really? Tumaas ang isa niyang kilay. Should I act nice then? What? Napamaang ako. You are acting nice. Nangunot ang noo niya. I am not. This is a basic responsibility of. Nag-iwas siya ng paningin. A responsibility of a husband. Anong sinasabi mo dyan? Kailan ka mo pa ako tinrato ng ganito, simula noong nagsama tayo? Hindi ka naman nagkasakit noon. Napaisip ako, inalala yung mga panahong natural lamang naming tinatrato ang isa't isa. Hindi ako nagkaroon ng sakit sa harapan niya, oo. Pero maraming beses din akong dinapuan ng lagnat at dysmenorrhea nang hindi niya nalalaman. Wala na akong ibang masabi sa kanya, kaya nanahimik na lang. Bumantong hininga siya, at binaba ang kutsara. What do you want to eat then? Wala, ani ko ngunit agad ko ring binawi ng kumulo ang tiyan ko. Gusto ko ng fried chicken, french fries, cheesy hamburger, tisaka sundae ng Jollibee. Nakita ko ang pag-aliwalas ng mukha niya, saka muling napakunot ng noo. But those are unhealthy foods. They will not help you relieve your sickness. But it helps me relieve my mood. Nag-alinlangan siya. Why Jollibee, though? I'm craving. Then, muli niyang tinapat sa bibig ko ang ginger soup. If you finish this, bibilhan kita. Napaawang ako ng bibig. Di parang ganun din. Ginawa niyang oportunidad ang nakabuka kong bibig, para ipasok ang kutsara. Dumiretso sa lalamunan ko ang sabaw, bago pa ako makapag-react. Magagalit na sana ako sa isiping pangit ang lasa niyon, subalit nabigla ako sa sarap ng lasa. Sino nagluto nito? Kuryoso ko pang tanong. The new chef. Do you like it? Tumango ako, iyon siguro ang bagong chef na kinagagalitan din ng mga katulong.
Hindi ko pa siya nakikita, pero marami na akong naririnig. Siyempre, hindi ko lamang iyon pinaniniwalaan. Masarap pag-amin ko. Kaya naman muli siyang nagsubo sa akin, hanggang sa maubos ang sabaw, ay hinayaan ko siyang pakainin ako na parang isang pasyente. His doing this is very unfamiliar, but I was never treated like this before, kahit mama ko, hindi ako ginaganito tuwing may sakit ako. Anything you like to add? Tanong niya sa akin, nang nag-o-order na siya sa Jollibee mula sa cellphone. Spaghetti, tsaka isang bucket ng Chicken Joy gusto ko, makapal na mukha kong sabi. How unhealthy, bulong pa niya, subalit sinunod pa rin iyon. Automatikong tumaas ang magkabilang sulok ng aking labi. Nilaro-laro ko ang aking mga daliri. Pakiramdam ko'y unti-unti nang nawawala ang sakit ng katawan ko, at may sumusulpot na kakaiba. Gusto kong pag-alitan ang sarili. All his mistreatment of me, only to be comforted by just doing this, is very unfair. How can I be so easy to get? How I wish that my heart is made up of rock. Hindi yung dadaanin lang sa pagkain, gagaan na agad ang pakiramdam ko. It's unfair, Isagani. I refuse to forgive you. I refuse to be with you and act as your wife once again. Mayroon na akong kailangang proteksyonan ngayon. Hindi lang buhay ko ang nakasalalay sa relasyon nating dalawa. I have my son now, whom I refuse to let you meet in this lifetime. How's your fever? Let me see. Seryoso niyang kinapa ang noo at leeg ko bago mukhang naginhawaan, it subsided a lot. Kahit na umaliwalas at lumiwanag na ang mukha niya ngayon, ay hindi pa rin may tatago niyo ng maitim na bilog sa ibaba ng magkabila niyang mata. May bakas din ng pamamaga ang mga mata niya. Napalunok ako. Kahit nawala ang malay ko kaninang madaling araw, alam kong nagpuyat siya sa kakapunas sa katawan ko, at pagpapainom sa akin ng gamot. Hindi rin nawawala sa alaala ko ang pagtakas ng luha sa mga mata niya, noong nagkasagutan kami sa ulanan. Ngayon ko lang napagtatanto, na magkaiba ang bersyon namin sa nangyari 3 years ago. Ibang-iba na parabang pinaglalaban namin kung sino ang tama sa mga paniniwala. I only know that what happened in the past is not an illusion. It all really happened. Subalit kahit na malaki ang hinanakit ko sa kanya, tila'y gusto kong pasukin ang sarili niyang bersyon at intindihin iyon. Gusto kong malaman kung saan ako nagkamali at nagkulang sa kanya. Gusto kong malaman ang nararamdaman niya para sa akin. Gusto kong malaman ang pinag-ugatan ng lahat sa bersyon niya. Isagani, naghihintay lang ako kung kailan kahandang pag-usapan ang nangyari. Dahil matagal ko na ring hinahanda ang sarili ko para dito. Either what happened in the past is all your fault, or if I play a role in breaking you too. I cannot love you again and risk my child in this. Dahil ayos lang na masaktan ako ng paulit-ulit, basta't hindi ang anak ko.